Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa Awit, Kabanata 16, Talata 11. Ang sabi po dito, ituturo mo sa akin ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsambay para lamang po sa ating Panginoon. Una po sa lahat, shoutout po sa mga kasamahan ko dito sa nursing home. Yung iba kasi sa kanila na nanonood po ng video natin. So shoutout sa inyo. So kilala nyo na po yung mga sarili nyo. So dito mga kapatid, ito po ay yung finding joy and guidance in God's presence, no? Ito yung masusumpungan natin, yung tunay na kaligayahan at yung guidance, yung patnubay o yung pagtuturo ng ating Panginoon sa ating pong buhay kung tayo po ay magpapatuloy sa kanyang presensya. So dito yung binasa natin, sabi niya, ituturo mo sa akin ang landas patungo sa buhay. Siyempre, alam naman natin na ang ating Panginoong Hesus, siya yung buhay. Sa kanya nagmula ang buhay at dapat ang bawat mananampalataya ay mamuhay sa ilalim ng paggabay at patnubay ng ating Panginoon. No? Mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So dito, ituro mo sa akin ang ituro mo ang landas patungo sa buhay. Siyempre, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kapag sinunod natin yung kanyang kalooban, tunay na masusumpungan natin ang buhay. No? Yung hindi lang buhay na sa mundong ito, kundi pati yung buhay na walang hanggan. Diba? Kasi alam naman natin na ang kapunuan ng buhay, ito ay masusumpungan lamang natin kapag nasa Panginoon tayo. Kaya nga may awiting, wala nang hahanap-hanapin pa sa Panginoon. Kasi sa mundong ito, maraming ino-offer ang mundong ito na kung saan minsan pakiramdam ng tao ay may maraming kulang sa kanilang buhay. Hindi sila satisfy. Kahit na nabibili na nila ang gusto nila, pero pagdating ng time, nagsasawa rin sila. No? Kahit anong paborito nila ang mga bagay nito, kaya yung pagkain na ito, darating pa rin sa point na ang tao ay nagsasawa. 'Di ba? Nawawala yung kanilang kaligayahan, yung kanilang kasiyahan sa mga bagay na kanilang tinatamasa. At dahil na rin minsan yung tao ay nandun yung discontentment sa buhay, kaya kahit meron na, hanap pa rin sila ng hanap, 'di ba? Wala silang kakontentuhan sa buhay po nila. Kaya dito pinapakita na alam natin na sa mundong ito na hindi ito yung sukatan ng tunay na buhay. No? Hindi dahil sa laki ng kayamanan, hindi dahil sa laki ng sweldo mo, o mga property mo, o ano pa man yung mga bagay na material sa buhay mo, o ano pa man yung mga bagay na na-achieve mo sa buhay natin. Yan po ay puro halos dekorasyon lang, no? Palamuti sa buhay po natin para magmukha tayong pogi, no? Magmukha tayong okay sa harapan ng mga tao para meron kang ipagmalaki sa tao na meron kang tinapos na ganito, may property ka na ganito, 'di ba? Kaya nga meron ako nabasa sabi ng nag-post, no? Sabi niya, ngayon 40 years old na ako at 4 na yung bahay ko at 4 na rin yung sasakyan ko. No? Tapos may nag-comment doon. Sabi niya, ako 50 years old na, wala pa rin akong bahay, wala pa rin akong sasakyan kasi in-scam ako ng taong may 4 na bahay at may 4 na sasakyan. In-scam daw sa anong taong may 4 na bahay at may 4 na sasakyan. So hindi kasi yun ang sukatan ng tinatawag na buhay. Ang buhay na sinasabi ng Panginoon, yung buhay na ganap at kasiyasiya, is yung nandoon ka sa presensya ng Panginoon. 'Di ba? Hindi yun nakadepende sa mga material na bagay, kundi ito yung masaya tayo. Ano man yung mga natatanggap natin, ano man yung mga nangyayari sa buhay natin, accept natin and ini-enjoy natin, pinasasalamatan natin ito sa Panginoon.
Diba? Kahit pa yung mga pagsubok, kahit pa yung mga problema, kahit pa yung mga pinagdaraanan natin sa buhay natin, patuloy natin ito pinapasalamatan sa Panginoon at ina-appreciate natin. Yun naman ang pinakamalaga doon eh. Marunong tayong i-acknowledge, i-appreciate yung mga bagay na dumarating sa buhay natin. Hindi lang yan dahil sa mga magaganda, hindi lang yan dahil sa mga tinatamasa nating kayamanan o pa man na bagay sa mundong ito. Yung nga sabi ni Job di ba? Pupurihin mo lang ba? Sasambahin mo lang ba? Paglilingkuran mo lang ba ang Panginoon kapag magaganda yung mga nangyayari sa buhay mo at pag mayroong mga pagsubok na hindi na maganda, ay hindi ka na maglilingkod, hindi ka na magpupuri, hindi ka na magpapasalamat sa Diyos. So, ibig sabihin doon, kaya nga sabi ni San Pablo, in all circumstances, give thanks to the Lord. No? Ano man yung mga sitwasyon nating pinagdaraanan, huwag tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Ganun kasi gumaganda ang buhay. Mas lalong gumaganda ang buhay pag marunong tayong mag-appreciate ng mga bagay na nangyayari sa buhay po natin. Diba? Kahit pa yung mga taong ginugulo yung buhay mo, amen? I-appreciate mo pa rin kasi bakit? At least nakikita mo sa sarili mo na kahit paano, bless ka pa rin kasi hindi ka nang gugulo ng buhay ng iba. Di ba? O kaya inaaway ka. Di ba? At least, bagay na ma-appreciate mo, pasalamat sa Panginoon. At least ikaw yung inaaway, hindi ikaw yung nangaaway. Di ba? O yung mga taong nanluloko ng kapwa nila, at least pasalamatan mo pa rin, i-appreciate mo pa rin na kahit may mga ganyang mga tao, at least hindi tayo nagiging katulad ng sitwasyon nila, no, na dahil sa kahirapan nang i-scam mo kaya nanluloko ng kapwa dahil sa greediness, 'di ba, yung kasakiman sa mga puso po nila. So dito may kita natin, itinuturo sa atin ng Panginoon yung tunay na buhay. Kaya nga sa buhay natin, mas lalo nating na-appreciate 'di ba? Nakilala natin ang Panginoon, mas nagkaroon ng kulay, mas nagkaroon ng kabuluhan yung buhay natin. Kasi alam natin na sa mundong ito, yung pinakatungkulin lang naman natin bilang mga nilikha ng Diyos ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ito yung talagang pinakatungkulin natin yung sumunod tayo sa kanyang kalooban. At kung tayo ay mamumuhay sa kanyang kalooban, matatamasan natin ang tunay na kaligayahan hindi lang sa mundong ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Diba? Yung mahirap na sa mundong ito, yung mga taong naghirap na, diba? Nagpasakit na, nabigatan na sa buhay, no? Marami ng pinagdaanan, tapos afterlife, magdudusa pa uli, 'di ba? Mas at least sabi sa Bible sa langit, lumuha ka man pero hindi yung luha ng kapaitan o kasawian. Yung luha na mararamdaman mo is luha ng kaligayahan sapagkat nandoon na tayo, hindi mismo doon sa presensya ng Panginoon, doon tayo mismo kung nasaan yung Panginoon. Kaya nga sabi doon, landas na patungo sa buhay. Talaga ituturo sa atin. Kaya nga nandyan yung pakikinig, nandyan yung salita ng Diyos, nandyan yung banal na espiritu na gumagabay sa bawat isa sa atin upang patuloy nating masumpungan itong buhay na ito. Mas lalo natin siyang makilala. Ang source ng life, walang ibang ating Panginoong Hesus. Kaya nga napakalaga na nakikinig tayo, napakalaga na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, tayo ay nananalangin, di ba? At isinasabuhay yung kanyang mga salita upang patuloy po nating makilala yung ating Panginoon sa buhay po natin. At sabi doon, sa piling mo ay madarama ang lubos na kaligayahan. Talagang lubos yung magiging kaligayahan mo. Kasi siya talaga yung source din ng ng joy, no? Hindi lang ng happiness, kundi talagang joy. Kasi yung happiness nagbabago 'yan, di ba? Parang yan yung pagkakaiba ng karakter tsaka attitude. Yung attitude kasi nagbabago, nakadepende kung sino kaharap mo, di ba? Pero yung karakter, kung ano, yun talagang ikaw yun di ba? Yung ugali mo na talaga yun Pero yung attitude nagbabago. Ganon din yung happiness, nagbabago yan. Di ba? Masaya ka kapag may mga bago kang damit, no? Basta may mga material na bagay, di ba? Pag palagi kang nasa iyo yung attention, pero nawawala yan kapag no, na iba na, di ba? Pag wala ka ng material na bagay o kaya hindi ka na pinapansin, wala na yung happiness mo. Pero yung joy, even magulo yung paligid mo, di ba? Kahit nandiyan man yung kahirapan, nandiyan may mga sacrifices, pero nandun pa rin yung kaligayahan. Hindi nawawala yun. Kasi bakit? Kasi yung joy is isa sa mga
ibinibigay ng banal na espiritu, at yung joy, mga kapatid, ito ay bunga rin ng kaligtasan, no? Na kapag tayo ay nasa Panginoon, isa yan sa nagdudulot sa atin ng kaligayahan sa mga taong iniligtas at naligtas ng ating Panginoon. Kaya yung mga taong totoong na nakatanggap ng kaligtasan, na tumanggap sa Panginoon, nandun talaga yung kanilang kagalakan. Sabi dun, lubos. Pag sinabi mo buo, di ba? Yung lubos yung ligaya mo, di ba? Walang kulang, kundi talagang buo yung kagalakan natin, lalo na kapag nandun tayo sa presensya ng Panginoon. Ang tulong mo ay nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Yun ang kagandahan dun Alam natin na ano man yung sitwasyon na pinagdaraanan natin, bakit tayo maligaya, kasi alam natin na ang Panginoon handang tumulong. Ano man yung mga sitwasyon na pinagdaraanan po natin, di ba? Kanya niyang sa tingin natin minsan yung problema natin parang wala nang solusyon. O kaya yung karamdaman, yung sakit natin. Pero dahil sa Panginoon, alam natin na siya ay handang tumulong at siya ay talagang capable. Siya ay may kakayanan. Hindi siya katulad ng tao na limitado lang. Hindi siya pareho ng tao na kapag nangako sa iyo, minsan maunawaan mo rin, di ba? Minsan may mga tao, sinabi ko nga sa ibang video ko, kunyari, nangako sa iyo na sa susunod na buwan tutulungan ka sa financial. Siyempre, nakapangako siya o nakapagsabi na natutulong sa iyo kasi hindi niya naman ine-expect na merong babayarin na darating. No? Kasi may mga bagay minsan na bigla siyang may mga expenses. Kuya, sasakyan mo, wala namang problema. Di ba? Bigla na lang na pagdating ng buwan na yun, may nasira o something. O na kailangan mong pagastusan. Kaya minsan, gustuhin man ng tao na gawin yung kanyang sinabi, may tutulong niya. Diba? Hindi pareho ng Panginoon, alam niya kung anong mangyayari sa kinabukasan Alam niya kung anong mangyayari sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Kaya kaya niyang sabihin na kaya kitang tulungan kasi alam niya Diba? And He is able na talagang makakatulong sa atin. Kaya nandun yung kaligayahan natin, na alam natin ano man yung sitwasyon natin, ano man yung mga hinaharap natin sa buhay, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.